Sa nakaraang episode, kusang bumukas ang lumang aparador at tila may matang nakatingin kay Marco, ngunit ang hindi niya alam, iyon pa lang ang simula ng bangungot. Kung mahina ang loob mo, may oras ka pang umatras, pero kapag nagsimula na ang kwento, wala nang balikan. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o lalapit sa aparador. Ilang segundo siyang hindi makagalaw. Maya-maya, dahan-dahan niyang hinawakan ang hawakan ng aparador. Huminga siya ng malalim, at sa kanya ito tuluyang binuksan. Ngunit, walang tao, walang hayop, isang lumang kaong kahoy lamang ang nakapatong sa pinakailalim. Napansin niyang makapal ang alikabok nito, na parang ilang dekada nang walang humahawak. Kinuha niya ang kahon at inilapag sa mesa. Nang buksan niya ito, isang lumang diary ang bumungad sa kanya. Kupas na ang pabalat nito. Halos mabura na rin ang tinta. Ngunit mababasa pa rin ang unang pahina. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin, ikaw na ang susunod. Napaatras si Marco. Akala niya'y biro lamang iyon. Pero habang binabasa niya ang mga sumunod na pahina, lalo siyang kinilabutan. Ayon sa diary, mahigit 50 taon na ang nakalipas, may pamilyang nakatira sa bahay. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may 3 katok na naririnig. Sa una, hindi nila pinansin. Ngunit isang gabi, binuksan ng ama ang pinto. Kinabukasan, hindi na siya nakita. Wala ring bakas ng pag-alis. Parang naglaho na lamang siya. Pagkalipas ng ilang buwan, ganoon din ang nangyari sa isa pang nakatira sa bahay. At sa bawat nawawala, may nadaragdag na pangalan sa pinakahuling pahina ng diary. Kinabahan si Marco. Mabilis niyang binuklat ang huling pahina. Halos mahulog ang diary sa kanyang kamay. May bagong pangalan na nakasulat, Marco de la Cruz. At sa ilalim nito, 7 araw na lang. Hindi siya makapaniwala. Paulit-ulit niyang kinuskos ang kanyang mga mata. Ngunit hindi nawawala ang kanyang pangalan. Bigla, TOK, TOK, TOK. Muling narinig ang 3 katok. Napatingin siya sa orasan. 3 AM. Hindi maaari. Katatapos lang ng unang gabi. Paano nangyari iyon? Dahan-daang lumingon si Marco sa pintuan. Tahimik ang buong bahay. Pagkatapos, may malamig na boses na. Bangulong mula sa likod niya. Huwag kang lilingon. Huminto ang kanyang paghinga. Unti-unti siyang pinawisan. Dahil alam niyang wala siyang kasama sa bahay. Cliffhanger. Ito ang Storyforce PH, kung saan bawat kwento ay may lihim na naghihintay mabunyag, hanggang sa muli.